Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome na po sa ating YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So for today's video, ating pong pag-uusapan kung paano ba talaga ang tamang paggamit po ng Gunadin 250. So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So, good morning po sa ating lahat. Ngayong umaga nga pala, yung ating pong isang inahin ay inilipat po natin ng kulungan. Siya po ay nanggating dito at saka inilipat natin ito sa kabila para po mayroon naman siyang space para makalakad-lakad kasi medyo matagal na panahon po siya dito nung nagbuntis siya hanggang nanganak hanggang na AI. Ate pong inilipat dito para naman po medyo makalakad-lakad po itong ating inahing baboy. So yan po sila. So ngayon po kakatapos na po ng pagpakain natin sa ating mga alagang baboy at saka ayan ito din kakatapos na po ma-EI. So sana po yung huling EI nito ay mabuntis na po siya. Kasi ganoon talaga kapag tayo po ay nagpapabulog ng ating mga alagang baboy, kung minsan magre-reheat talaga, hindi talaga yung mawasan natin yung magre-reheat po yung ating mga alagang baboy. So ngayong umaga nga pala ating pong sasagutin yung tanong ng ating pong isang subscriber na ang kanya pong katanungan ay paano po dapat gamitin yung Gunadin 250. So bago natin sagutin yung kanyang katanungan, alamin muna natin kung ano nga ba yung Gunadin 250. So ang Gunadin 250 nga pala ay ito po isang gonadotropin enhancer. So ibig sabihin ng gonadotropin enhancer ay ang kanya pong effect nito ay doon po sa hormone po ng babaeng baboy natin. Doon po yung epekto ng Gunadin 250 sa hormone ng ating mga inahing baboy. Kaya nga yung mga tinuturukan po ng Gunadin 250, ito po ay after 2 to 3 days sila po ay mag-hit po kaagad or sila po ay maglandi po kaagad. Bakit? Kasi po na-enhance po yung kanilang gonadotropin hormone. So ito po yung hormone ng babaeng baboy na nagko-control ng kanilang estrous cycle o yung mga tinatawag at mga estrous period. Paano nga ba dapat gamitin yung Gunadin 250? So yung Gunadin 250, ito po ay advisable po sa mga dumalaga o sa mga inahing baboy na matagal talaga mag-hit. Kasi meron talaga mga baboy na matagal talaga mag-hit, kinakailangan po natin ang turukan ng Gunadin 250. Halimbawa po, yung inahin po natin. Yung inahing baboy po natin, siya po yung nanganak. Pagkatapos yung manganak, after 1 month, pinapadidi yung mga biik. So, after 1 month na papadidi sa mga biik, ay pong iwawala yung mga biik mula po sa kanilang mama pig. So, after pagkawalay, magbibilang na po tayo ng 5 araw. Pag-aabot ng 5 araw, kapag sila po nag-hit na, normal lang yan, okay lang yan. So, 5 to 7 days, pwede na po natin silang pabulugan, AI man yan or barako. Pero kapag yung ating inahing baboy, o yung mga dumalagang baboy natin, after 5 days, hanggang 7 days, isang linggo, hindi pa rin siya nag-hit o wala pa rin isang sign na naglandi na siya mula na pagkawalay. So, dapat po natin dyan ay turukan na po atin kaagad ng Gunadin 250. Bakit po? Para po ma-enhance yung kanyang gonadotropin hormone para siya po yung maglandi at para po siya po yung ating ma-EI kaagad. Kasi po yung ating mga inahing baboy, kapag pinapatagal natin yan after hindi pa natin yan tuturukan ng Gunadin 250, pinapatagal pa natin, antayin pa natin ilang araw, ilang linggo bago mag-hit uli. Malulugi na po tayo sa pagkain sa kanila. Kasi pinapakain natin sila pero hindi naman po sila buntis. Mas maganda talaga na after 5 days or isang linggo, maglandi na po sila, mabulugan natin para habang pinapakain natin sila, mayroon po tayong assurance or hinihintay na sila po'y buntis.
Yan po, kasi po sa loob po ng isang taon, dapat po yung ating inahing baboy ay manganak ng 2 beses at saka mabuntis ng 3 beses. So yan po yung ating goal para hindi po tayo malulugi sa pag-alaga ng ating mga inahing baboy. Dapat po yung ating po mga inahing baboy ay magbuntis kaagad after 1 week mula pong naiwala yung ating mga biik sa kanila para mas madali yung cycle ng kanilang pagbubuntis. Yan po yung pamamaraan sa paggamit po ng Gunadin 250. Doon naman tayo sa mga dumalagang baboy. Yung Gunadin 250 sa mga dumalagang baboy, ano din yan, ginagamit din yan sa mga, kasi mayroon talagang mga dumalagang baboy na matagal po mag-hit, matagal po maglandi, aabot na po ng mga hanggang 11 months, 10 months pataas, hindi pa rin naglandi. So wag na nating paabutin ng 1 taon, kasi pag pinaabot pa natin ng 1 taon, malulugi na po tayo sa pagkain sa kanila. Dapat yan, pag abot ng 1 taon, yan na po yung araw na sila po yung mga nganak. So pag abot po ng 10 months, 9 months o 10 months pataas, hindi pa rin siya naglandi, doon po magbigay na po kayo ng Gunadin 250 para ma-enhance yung kanyang gonadotropin hormone at para po siya maglandi at magkaroon po na siyang estrus period at saka estrus cycle para mag-hit po siya at mai-ai po natin. So, paano po tama gamitin yung Gunadin 250? Ang Gunadin 250 po ay isa po siyang intramuscular injection para po sa ating mga baboy na nag-i-enhance mo ng kailang gonadotropin hormone. So ngayon, pwedeng ibigay sa pigi, ibigay sa liig, basta intramuscular injection. Ano bang ibig sabihin ng intramuscular injection? Ang intramuscular injection po ay dapat po nakabaon talaga sa laman ng ating inahing baboy yung kaniyang yung medisina pong ating ibinigay sa kanila. So ang tamang gauge po ng ating gagamitin na needle ay yung mataas po ng needle, yung pangbaboy talaga, yung panginahin. Huwag yung maliliit na pang ano lang, yung 1/2 lang yung size, yung pangbiik. Yung mga nasa 1 to 1.5 inches po yung gagamitin natin karayong para ma-direct talaga sa loob ng kaniyang alaman yung Gunadin 250 para mas madaling ma-absorb ng ating mga inahing baboy. So ngayon po, after po natin sila naturukan ng Gunadin 250, tandaan po natin yan, 2 to 3 days po, yung mga baboy po natin ay maglandi na po yan, mag-hit na po yan. So pag nag-hit sa 2 days, huwag mo munang injikan, huwag mo munang ipa-AI. Kinabukasan po, hapon ng kinabukasan, doon na po nyo AI or pabulugan yung inahing baboy nyo. Kasi sa panahon na yan, talagang standing hit na po yung kanyang inahing baboy. So yan po yung nasa label ng ating ampule na ideal po na paggamit ng Gunadin 250. So meron ding ibang alternative kung paano nila gagamitin ang Gunadin 250. Sa iba naman po, ang paggamit po nila ay ganito. Sila po yung magtuturok ngayon. So, nagtuturok sila ng Gunadin 250. So, after 2 to 3 days, maglandi po yan. Pag naglandi na po yung kailang inahing baboy, hindi po muna sila nag-AI, hindi pa po nila pinabulugan. Bakit po? Kaya pang hihintayin yung 21 days after para mag-reheat naman uli. So, parang inilagay nila sa hustong cycle o sa hustong system of cycle yung kanyang estrus period kasi ang gusto nila mabilangan ng 21 days kasi yung estrus period ng isang baboy ay within 21 days. So yan po, after magturok ng Gunadin 250, hindi pa po nila yan pinabulugan. Then yan po yung panahon na magbibilang sila nga 1 hanggang 21 days, doon na po sila mag AI or mapabulog po sa kailang mga baboy. So pwede din yan, isa po yung sa ano yan, yan po yung sinasabi natin na case to case basis, sa experience po nyo yan. Pero sa akin po, dito sa akin, hindi po ako nag-practice ng ganong method kasi po ang sinusunod ko po ay yung nandoon po sa label po ng ampule na after 2 to 3 days mag-conduct talaga kayo ng EEI or pabulugan yung mga inahing baboy natin. Pero kahit po saan po sa dalawang method ang ating gagamitin, kung saan po tayo hiyang, kung ano po yung ating nakasanayan, ay pwede po yan, dalawa po yan, pwede po yan. Wala pa akong sinasabi na yung sa akin po ay tama. Kung ang sa akin lang po is kung saan po kayo hiyang sa ginagamit nyo na method,
ay yun na po yung gagamitin nyo na pamamaraan sa paggamit nyo ng Gunadin 250. So yan po mga kaibigan, yan po yung vlog natin ngayon. Kung kayo po mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. Hanggang dito na lang po. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.